Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Laktawan na natin yung intro. Ayan. Sapagkat wala pa naman ho akong pin dito, wala pa naman ho akong natatanggap na sahod. Ewan ko ba naman kay YouTube, bakit yung pin ko at tagal-tagal ipadala? Flashback. Dito, papakita ko sa inyo, ha? Magagawa lang kasi nitong YouTube ko, bagong gawa. Ito na yung income ni YouTube channel ko. Wow. Okay, para makita nyo. Okay. So, yung 6 na araw ko, sumahod na 858. So, yung minus 28 na yan yung nakalagay, withholding tax. So, doon sa $858, ang tinanggal lang ay 28. Ayan, hulaan nyo kung sino po ito. Kausok na, hindi nakita-kita. Ayan, paglabas niya. Patay ng pare mamaya. Parang si Albert Martinez na. Yan ang pinakamalupit. Nakakalata nga ako yung kuntis payag na, kaya patient na. Ayan. Masalamat po, Ma'am Sheila. Okay. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang tapige. Punta Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Yari ka dito, boy? Oo! Norman! Gusgusin! Palakpakan sa ilong na walang buto ang putang inang yan! San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sabi ni JC Lim, pa-shoutout, pabati sa aking idol. Birthday niya ngayon. Idol mo ba yan? Di ayan. Hide ka muna. Tanga. Ulol. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na ho tayong 71 71 videos ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga intelektual na kupal na mga tao sa internet, ito daw ay gatas! Nagatas! 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 Nagatas, mga kahombre ko. And yes, we are making millions! Gatas na gatas. Sa last video natin ay tinalakay natin ang pag-endorso ni Norman Gusgusin ng isang takoyaki. Ay talaga ba, Ate Ira? Naku, shoutout sa mga kaklase mo ha. Nanonood pa daw po hanggang ngayon. Thank you po, thank you po. Sugal
at paghinto na raw nito sa pagbanggit ng pangalan ni MG, mga kahombre ko. Nagkaroon ng isang post ang ating kaibigan na si Food Genius ukol sa kotse ni Gusgusin, mga kahombre ko. Ayan o, ating makikita ito, mga kahombre ko. So nanawagan si Food Genius to the Senate of the Philippines. Public records from the vehicle verification show that the vehicle bearing plate number blah 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 registered under Norman Mangusin, also known as FLM, has the following details blah 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 blah. This vehicle publicly displaying the official seal of the Senate of the Philippines on its windshield. Under Article 177 of the Revised Penal Code, Sino kaya nagbigay niyan? No, tingin nyo. Kasi hindi naman ikakabit ni Kulaong yan kung hindi yan kung hindi yan official na ibinigay sa kanya, tingin ko Hindi kaya bigayan ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. usurpation of authority, falsely representing oneself as connecting with a government agency is punishable by law. The unauthorized display of an official government seal in a manner that may imply authority or privilege is a serious legal concern. At marami pa hong iba, mga kahombre ko, no? Ilan-ilan ho ang pwedeng maikaso dito. So makikita ho natin dito, mga kahombre ko, na sa simpleng paglagay mo ng ganitong klase ng seal o ng sticker, ay maaari kang makasuhan ng patong-patong na kaso agad. Mababa, ngunit mahirap na laban yan. Eto pa, mga kahombre ko, matindi. Dati nakabili ko motor sa Bulacan. Ngayon, ang nabilan ko po ng motor, yung unang nakabili, kumbaga yung original owner, pulis daw. Di ngayon, binenta daw ng pulis doon sa binilhan ko. Balik third owner na ako. E di, hindi niya tinanggal. Namit niya yung motor. Ako rin, ganun din. Hindi ko na tinanggal. Ginagamit ko din. May sticker ng PNP. At ngayon, nadaan ako sa checkpoint. Kompleto naman ako ng papeles. May lisensya ako, may ORCR. Maayos yung motor. Kaya lang nakita sticker. Bawal daw po yun. At ngayon, pinaliwanag ko. Sinabi ko na nabili ko lang yung motor na yon na meron ng ganoon. Pinakita ko yung litrato nung nakapost siya sa FB. Taga San Jose del Monte yung nabilhan ko. Pinakita ko, sabi ko, ito po yung post sa FB na nakalagay na po yung sticker na yan. Hindi ko na lang po tinanggal kasi wala naman ako nakikitang masama doon, di ba? So, sabi, bawal daw yun. So, yung unang may-ari ay pulis, pwede siya magkabit nun kasi siya ay PNP. Kaming mga pangalawang nakabili at pangatlong nakabili, bawal daw po yun. Di lalo pa ito. Ito ay sticker ng Senado na kinabit ni Kulaong sa kanyang bulok na sasakyan na kasama niya sa kanyang pang-i-scam, pangloloko, pangwawalang hiya, pambababoy sa taong bayan. Pambababoy sa pamilya Marcos, pambababoy sa mga PWD. Kaya kahiya-hiya yan, yung sasakyan na yan. Tapos lalagyan ng sticker na merong seal ng Senado, dapat po dyan, ipakulong. Ihoyo talaga, hayop na yan. Kuya Henry, yun din inala ko kay Amy Marcos galing. Pero sabi, si Batalan daw bumili at andyan din na daw yung sticker na yan. Okay. Magkakape ko, tinatamaan na naman ako ng magaling. Atek, mas mainam, toothpick. Toothpick lagay mo sa mata mo. Kahit nga sticker ng Mason bawal ilagay. Sinadya niya yan para ilagan siya ng enforcer, sabi ni Golden Takure. Pag naposas na kaya yan si Kulaong at kalat ka rin sa hoyo, baka magtakip ng t-shirt sa mukha yan. Round 3 pasikip ng pasikip ang mundo ni Kamates. Hindi niya, Norman Gusgusin. Simula nung inumpisahan kita, mainit ka na sa mata ng mga tao. So dapat, yung mga ganyang bagay, inaayos mo. And Norman, kakatok ako ngayon kasama ng mga kahombre ko sa Senate of the Philippines. Bakit?
Kasi mali ang ginagawa mo. Knowing you, inaasbag mo lang to sa mga tao, Norman. Inaasbag mo lang ang sticker na yan para sa ikakaangat ng pangalan mo, Norman. Hindi ho maganda yan, mga kahombre ko. Senate of the Philippines! Okay lang ho ba na ginagamit ang otoridad nyo ng isang Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos? Ayan ho ang question ng lahat. Kasi kung okay lang sa inyo, then maraming maaaring gumaya dito. Kaya in fact, mga kahombre ko, ang LTO kaagad umaksyon, di ba? Kasi baka gayahin. Dahil itong tao na ito ay hindi ho negosyante. Itong tao na ito ay influencer. Influencer. Ibig sabihin, kaya niyang mag-impluensya ng mga tao. Di ba? Kaya ho, delikado. Mas delikado pa kaysa sa mga normal na tao. Please, do something about this, mga kahombre ko, at atin hong simulan na ang pagrereklamo sa mga kinauukulang government agency. Naku. Pasikip talaga ng pasikip ang mundo ni Kulaong. Biruin mo, LTO, PRO2, kalaban niya na. Kinasuhan siya ng libel. Ang daming kinaso sa kanya doon sa Police Regional Office 2. Kalaban niya na ang PRO2. Kita niyo, hindi na bumalik ng Cagayan. Ano na nangyari sa humanitarian niya? Ngayong 25-26, nga. Tapos, DepEd, nanigarilyo siya sa loob ng elementary school. LTO, nakalaban niya na. NAPOLCOM, DILG, CIDG, PNP, NBI. Pasikip ng pasikip talaga ang mundo ni Kulaong. Ay, shoutout kay Big Mama. Skylab, maayong gabi. Okay, Vanessa Mandagit. Hello, late na po ba ako sa Kulaong time, guys? Hindi pa naman po. Kuya Golden Takore, imagine kung isasalang si Kulaong sa Senado tapos sasabihin niya, bakit Diyos ba kayo? Utangin na, pag yan sinalang sa Senado, pupunta ako doon. Magte-testify ako. Tapos, iaano ko na yan. Ipapakita ko sa mga senador, ito yung ni-record. Nung nagtawagan kami, pina-record niya sa akin yung mga tawagan. Para pag daw may nag-traitor, meron kaming katibayan. Papakita ko yan sa Senado, tong mga recordings ko dito. Di pati mga kasabwat niya sa BJMP posibleng madiin. Halata naman ho. Ang tao na ito, vlogger. Hindi ho yan negosyante. Mga kahombre ko? Dito pa lang, kitang-kita na natin. Ang haba ng camera stand mo, hindi ka man lang napagdala, man lang napagsilbihan man lang ng aso mong si Casper, Ikaw mismo nagdala niyan. Nakakahiya ka naman, Norman, di ba? Masyado mo namang pinapakita ang pagkapatay gutom mo. To the point na kahit mga bata, pagkakakitaan mo. Pero mamaya yan, mga kahombre ko, Ngunit dito, syempre, maaari ba namang hindi magpaliwanag ng kasinungalingan niya si Norman, mga kahombre ko? Malamang hindi. Pakinggan natin ang kabalbalan niya. Naaawa ako doon sa swindler na nagmumoonlightning as food guru. Pinicturean yung yung sasakyan at may nakitang lumang sticker na Senate doon. Yun naman ngayon yung kinakalkal niya. Well, sasagutin ko na yan. Hindi po ako bumili niyan. Binili yan nitong segunda mano. Ipinangalan sa akin. Siyempre, sa akin galing yung perang pinambili. Nung nabili yan, may mga sticker na akong nakakabit doon. At hindi na pinakailaman. Actually, papalitan na yung windshield niyan kasi may tama na, may crack na. Malapit na ako palitan yan. So, yun. Hindi bulletproof. Diba? Hindi bulletproof yung kanyang sasakyan. Sabi niya bulletproof yun.
So, sinabi ko lang. Kaya kung makikita nyo, lumang-luma yung sticker doon. Hindi naman namin na binigyan ng pansin yun. Ayun lang. Wala na maipo si Sweet Kunwari ka pa, Kulaong, talaga namang gusto mo lang madikit sa Senado. Handler na food guru, kaya nagmumoonlighting na lang siya as food guru. Oo. So, Dong Batalan, mukhang inilalagay ka talaga sa alanganin ng amo mo. Oh, di ba, Dong? Hindi po ako bumili niyan. Binili yan ni Dong. Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Kaso, Dong, pagkatapos si Norman, ikaw na isusunod ko. Hanggang sa ikanta mo, si Norman manghusin upang madagdagan ang mga kaso niya. Bahala ka, Dong, ha? Mag-enjoy ka na, magsayaw-sayaw ka na, magpupunta ka na sa kung saan-saang lugar na magaganda. Alright, Dong. Dito na lang, baka dyan lang, sobra-sobra ng pambayad ng tirador yan. Magkano bang gustong bayad? Nagpabayad ka, di ba? Putang ina mo yan. Mas maganda pa yung babae na naging di ba? Ikaw wala. Pukang putang ina mo. Kita mo yan, Dong? Ikaw naman pala ang may-ari daw ng sasakyan. Hindi po ako bumili niyan. Binili yan ni Dong. Casper! Fuck you. Naintindihan mo na, di ba? Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Kita mo yan, di ba? Nakapangalan na sa amo mong unggoy ang sasakyan na yan, ngunit itinuturo niya pa rin kay Dong. Ganyan na mangyayari sa'yo, di ba? Well, nangyari na sa'yo. Nagreklamo yung Ian. Magandang tanghali po. Ako po si Ian. Nananawagan na sana ay makuha ko ang aking natitira sahod kay FLM. Yun po ay para po sa pamilya. Pero ikaw ang itinuro. So yun yun. So yung sasabihin hindi pinasweldo, unang-una hindi ako nagpapasweldo sa kanila. Pangalawa, hindi ko sila empleyado. Okay? Na may pinirmahang kontrata. Pinakiusap sa akin yan ni Casper dahil wala raw masusilungan. Kasi ikaw daw ang amo ni Ian, hindi daw siya. Bahala sila ni Casper mag-usap regarding sa sahod niya. Hindi niya ako pwedeng i-implic doon. Unang-una, hindi ko naman siya kinuhang empleyado. Pinakiusap nga lang yan ni Casper na kahit kain tulog lang. Naintindihan mo, Casper, kung gaano kadelikado ang posisyon mo ngayon, ha? Lalo na't mainit na ang tao na yan sa mga government agencies. Yari ka dyan. Mamaya niya sabihin niya, ikaw lahat nag-utos sa kanya. Pwede yon. Tapos wala kang kalaban-laban, wala kang nga kahit isang singkunduling, paano mo pagtatanggol sarili mo? Yari ka, boy. Kita niyo to, mga kahobre ko. Itinuturo niya na si Dong Batalan daw ang bumili nitong sasakyan na ito. Pero, there's no excuses, Norman. Still, pwede mo naman tanggalin yung sticker na yan. Ikaw na lang sa sarili mo ang may ayaw kasi mayabang ka. Yan ang totoo. Inilalagay mo pa nga hanggang ngayon yung Marcos na plaka dyan sa E150 mong bulok eh. Hindi ba bawal yan? Hindi ba sinabihan ka na ni Asek Lacanilaw na bawal mong ilagay ang Marcos na pangalan na yan? Ha? Sa harap kasi unang-una sa lahat, hindi ka Marcos. Pangalawa, kahit yung mga lehitimong mga Marcos, hindi nga naglalagay niyan. Ang mga lehitimong Marcos, hindi kasing yabang mo. Ayun ang totoo dyan. Hindi na kay para ipagyabang pa nila, Marcos kami. No. Una sa lahat, kutis pa lang kita na. Itsura pa lang kita na. No need na sabihin na Marcos siya. Ikaw lang ang bukod tanging Marcos na ipinapangalandakan kahit sa sasakyan niya na Marcos siya. Ngunit hindi naman talaga ikaw Marcos. Yun ang problema, Norman. Naintindihan mo? Kasi ginagamit mo yung sticker ng Senate, yung pangalan na placard na nakasulat Marcos para sa ikakagaan ng buhay mo. Para may VIP treatment ka. Ayan ang totoo. Sa yabang mong yan. Alam na ng lahat yan. Kaya automatically, bawal yan. Sa'yo. Dapat ka talagang maparusahan. Babawasan ko lang yung masyado kasing loaded, masyado marami. Since sinabi ng aking mga abogado na kami nang bahala dyan sa kaso na yan,
At hanggat di ka tumitigil, hindi tayo makakapagdagdag ng panibagong kaso. Diba? Ay, nako. Kasi Kulaong talaga sinira yung sarili, no? Self-destruct eh. O mang lang maniniwala sa'yo, Kulaong, in short, yung wala pa talagang alam sa mundo. Kung may muwang naman natawag sa kanila, tanga bobo. Okay, Ate Brigera, dati ako kay Pastor Jam noon. Everyday, nasa live din niya ako, pero bumitaw ako at madami kaming member na umalis. Lyle Montemayor, puro bula ang lumalabas sa bibig ni Kulaong. Daisy Domingo, salamat po sa tamsak. Germ out, Mac, pati yung teacher na tumanggap mukhang madadali din sa kagagawan niya. Kuya Elmer, sasabihin lang niya, AI lang yun, boss Mac. Kay si Jam Mangusin, magaling pa rin pala, magalang pa rin pala kay Normie. Sabi niya, Kuya Ong. Kuya Erwin, Maclate na lasing na ako. Oh, okay po. John Dexter, true. At binaliwala niya na kung sakaling take down ang SOC Media, ngiting aso lang siya, ma. Okay, imagine kung isasalang si Kulaong sa Senado tapos sasabihin niya, bakit? Diyos ba kayo? Ayun. Kuya Henry, bulletproof, nabasag nga lang ng bato yung salamin mo. Oo nga. Class Royal, good morning, Mac. Ayun, hello po. Ate May, kung ako kay Casper, para luwalin niya ng kontrata si Kulaong. Lyle Montemayor, syndicated case na yan. Sila Kulaong, Dong at Yama. Meron na mga pong kumikilos para dyan. Erickson Dairit, hello. Golden Takore, kahit kuko ng mga Marcos, malabo mong maging kamuka at kadugo, Kulaong. Kuya Henry, tama, siya na peking Marcos. Siya pa may kapal na mukha, gumamit ng Marcos sa plaka. Noemi Badon, burit proof, parang iba yun Okay, Ate May, yan ang problema at may tama siya sa ulo. Imagination niya lang talaga lahat yan. Tinutuon niya lang talaga kasi nung una, umubra, masyadong nasiyahan. Tama. Okay, Ate May, anytime soon maglalaho na si Kulaong sa SOCMED. Tama, oo, yun nga mangyayari dyan. Eto, mabuti nga kasi meron pong kumbaga talagang hindi lang whole government approach ang ginagawa po dito kay Kulaong. Hindi lang gobyerno ang kumikilos, pati mga private person kumikilos na. Si Kulaong nakakaawang patayin, nakakahinayang naman buhayin. Sabi ni Ate Nim Palandicho, Ate May, parang mas okay magbasa si Boss Mac nung natagay siya kagabi. Talaga ba? Okay, Kuya Dens, shoutout Kuya Densable TV. Etong si Kulaong, mabuti nga po at merong gumagalaw, kumikilos para po talagang masoplak tong Kulaong na to. Kasi alam nyo kung eto patuloy na gagawin talaga yung mga bagay na yan, malaki po ang magiging epekto nito. Buti na lang talaga may mga nakapansin na po. Katulad nito, sabi nga ni Food Genius dito sa kanyang post, ito. Ayan, napanood na din ng ating First Lady Liza Araneta Marcos ang mga pahayag ni Norman Mangusin. Kabilang ang alegasyong humingi umano siya ng 40 million pesos, pati na ang iba pa niyang paratang laban sa kanyang anak na si Honorable Ferdinand Alexander Sandro Araneta Marcos III, kinatawa ng unang distrito ng Ilocos Norte. Hindi nila pahintulutang manaig ang anumang paninira o maling impormasyon laban sa Pangulo at sa kanilang pamilya. At tingin ko, mukhang malapit talaga sa First Lady at kay PBBM yung naging tagapaghatid ng mensahe. Kasi ito pong yatang bahay na to, bahay nila sa Batak, Ilocos Norte. Ayan, napakinggan at nauunawaan na ng ating mahal na Pangulong BBM ang mga pahayag ni Norman Mangusin. Kabilang ang alegasyong humihingi umano ang First Lady sa kanya ng pera, pati na ang iba pa niyang paratang laban sa mga Marcos. Sa PBBM residence daw yan. Kasi video na ito,
Oo nga, no? Ano ko pinakain yung gusto? Pinasakit ang tuloy sa mga Oo, kasi oo nga, no? Ano ko pinakain yung gusto? Pinasakit ang tuloy sa mga Oo. Kasimple lang mga ating ano. Kaya malayong malayo talagang si Kulaong Marcos Bakit? Kita mo si BBM nakapambahay lang sa bahay Si Kulaong nasa bahay lang, nakapangalis. Naka-long sleeve pan demonyo. 'Di ba? Sa bahay lang naka-long sleeve pa. Hindi naman aalis. Kita mo ating Pangulo, simpleng-simple. Si Kulaong, kita nyo. Kailangan talaga maipakita yung kanyang kanyang aquapana, kita nyo hindi maano yung kasi yan naka-flip. Kaya hindi niya maano yung ayos ng mga lagay ng pagkain kasi nalilito siya. Baliktad kasi. Bakit mo kasi yung front camera mo i-flip mo? Diba? Kita nyo, may Marcos ba kayong nakitang ganyan? Yung mga Marcos napakayaman na nun. Pero hindi natin sila nakitang ganyan ka ano ba kaulaga, ganyan ka ligalig sa buhay. Kaya tama talaga tong ginawa ni MG, talagang merong nangyaring parang whole government approach na laban na talaga sa gobyerno versus Kulaong 'Di ba? PNP, NAPOLCOM, DILG, CIDG, Cybercrime, NAPOLCOM, NBI, ang dami, CICC. 'Di ba? Ang daming kalaban ni Kulaong dahil nga sa kanyang katarantaduhan. Yun ang hindi kasi napaghandaan ni Kulaong. Bakit? Kasi akala niya forever na siyang makakaligtas sa mga ganitong bagay-bagay. Hindi niya alam, 'di ba, maaaring sa una makalusot ka, sa pangalawa makalusot ka, pero sa pangatlo, pang-apat, pang-lima, may kalalagyan ka na. Katulad niyang napansin na siya ng gobyerno sa kanya mga pinaggagawang katarantaduhan. Trying hard, kakain na lang, kailangan pa i-flex kakainin. Mike, hirap na hirap kung paano ikakasya sa frame yung aqua pangit. Okay, Ate Jonah, dami ko tawa dyan kay Kulaong. Di malaman ang gagawin sa aquapana niya. Okay, Golden Takore, kahit sa Las Piñas, nagbablog naka-Amerikana at dekurbata pa ang ungas na Kulaong. Ayumi, si PBBM, simple lumaki sa totoong yaman. Si Kulaong lumaki sa kagid. Sa kagid. Tagales. Okay, si Kulaong, pambahay niya, pang-alis, iisa. Oo nga. Okay, Pilipina Cutie, dapang-dapa ng ilong ni Kulaong sa stress. John Dexter, lagot na talaga si Norman the Horsey. Yun nga. Okay, Mike, sabi ni Kulaong, nang grab lang daw na FG ng video. Di daw sila makakalapit sa mga Marcos. Okay, Ate Brigera, mag-practice ka na Kulaong magsuot ng kulay orange. Nasa bahay lang, nakapang St. Peter. Oo nga. Ate Ira, Maria Izel, Clara, Amy Rose at Lalaine. Shoutout daw po mga classmate ni Ate Ira. Kay Class Royale, maganda ebidensya yung pag-amin ni Yama sa 20%, 80% sa humanitarian. Iyan magdidiin kay Kulaong at parang umamin na din na walang ibang pinagkakakitaan si Kulaong. Kaya lang ang tanong ko, si Yama ba ay tatayong witness? Hindi daw po. Tinanong ko yan sa live. Lyle Montemayor, sa tingin ko may schizophrenia to si Kulaong. Okay. Shoutout sa 4 na classmate ko sa Adamson na bagong recruit. Ayun. Maria Izel, Clara Amy Rose at Lalaine. Okay. Sobrang yabang na feeling untouchable. Tama, Kuya Golden Takore. Okay, Ate May, mas maganda pag andyan si Joy sa tabi mo, may kaharutan ka dyan Nako. Okay, tagay na uli, Mac, mas alive ka. If nakatoma. Nako. Minsan lang talaga ako magtagay.
Bilang na oras niya sa labas. Tama, tama. Oo, gandang igorot. PSA pa, saka DFA pa. Yan ang mga kalaban ni Kulaong. Okay. Carl Matthew, Kumon. Shoutout, boss. Biyahe ako. Lala move now. Boss, driving papuntang Caloocan North. Ingat po kayo ha. Huwag kayo mag-cellphone habang nagda-drive. Baka magaya ko kayo kay Kulaong. Okay, Ate Daisy Domingo. Boss Mac, I don't think na may lawyer pa yan magtatanggol dyan. Meron pa naman, pero iisa lang. Lyle Montemayor, akala naman niya mababayaran siya ng aquapana niya. Jan Kenneth Martinez, pasok na si Kulaong sa Guinness Book of World Record bilang pinakamaraming kaso galing sa gobyerno. Golden Takore, puro bakokang puro bakokang binti niya ni Kulaong kaya bihira mag-shorts. Baka may magpapalit ng barya. Embassy para sa human trafficking niya. Tama, Ate Ira. Pambahay ba yun? Akala ko pamburol. Daburaot, ba't ba pag nakatingin ako sa ilong ni Kulaong, parang nag-twerk, naiisip ko lang. Nag-twerk. Palike daw po tayo, sabi ni Kuya Henry. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.